Ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig ay may kapangyarihan. Hindi ito poetic na exaggeration o spiritual na claim lamang. Ito ay documented na phenomenon sa psychology at neuroscience. Ang mga salita na ating sinasabi ay shaping ng ating thoughts, ating beliefs, ating emotions, at ultimately ang ating actions at outcomes. Ngunit narito ang mas profound na katotohanan na karamihan ay hindi namamalayan. Ang mga salita na sinasabi mo sa loob ng iyong sariling bahay ay may particularly powerful na impact. Ang bahay ay iyong sanctuary, ang iyong safe space, ang lugar kung saan ang subconscious mo ay most relaxed at most receptive. Ang mga salita na repeatedly sinasabi mo sa environment na ito ay penetrating deeper into your psyche at creating ng stronger programming effects. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kapag nasa labas ka ng bahay, ang defenses mo ay up. Ang critical thinking mo ay more active. Ang filtering ng information ay stronger. Ngunit kapag nasa bahay ka, ang guard mo ay down. Ang mind mo ay more open at absorbent. Ito ay natural at healthy dahil home should be place ng rest at relaxation. Ngunit ang same openness ay meaning na ang negative phrases na sinasabi mo at home ay having disproportionately strong impact sa subconscious mind mo. Ang mga scientists at researchers ay extensively studying ng phenomenon na linguistic programming. Ang mga salita ay not just describing ng reality. Sila ay actively creating at shaping ng reality through their effects on perception, attention, at behavior. Ang phrases na habitually sinasabi mo ay becoming ng mental grooves na directing ng thought patterns, na directing ng actions, na determining ng outcomes. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa transformative na awareness na ito kung saan i-reveal ko ang 7 specific phrases na commonly sinasabi sa loob ng bahay na actively blocking ng abundance at prosperity. I-explain ko kung bakit ang bawat phrase ay problematic, ano ang psychological mechanism sa likod ng damage at ano ang maaari mong sabihin instead. Bago tayo mag-proceed, importante na i-establish ang context. Ang discussion na ito ay rooted sa psychological research tungkol sa self-talk, cognitive patterns at linguistic influence sa behavior. Hindi ito about sa magical incantations o supernatural forces. Ito ay about sa practical psychology ng kung paano ang habitual language ay shaping ng mindset, na shaping ng behavior, na shaping ng outcomes. Ang individual results ay varying at ang content ay pang-educational purposes lamang. Kung ready ka nang i-examine ang language patterns mo at i-transform ang words na iyong sinasabi, isulat mo sa comments ang phrase na pinipili ko, ang abundant language. Ito ang iyong commitment sa conscious na pagsasalita. Simulan na natin. I-share ko ang experience ni Eduardo, isang 51 taong gulang na small business owner mula sa Marikina. Si Eduardo ay hardworking na tao na buong buhay niya ay nagsikap para sa pamilya. Ang business niya ay surviving pero never thriving. May years na better, may years na worse, pero overall ang trajectory ay flat. Walang significant growth despite consistent effort. Isang family gathering ay may visiting relative si Eduardo na si Tita Carmen na retired psychologist at life coach. Habang nasa bahay ni Eduardo ay napansin ni Tita Carmen ang language patterns ng household. Every time na may usapan about money si Eduardo ay saying phrases like wala tayong pera para diyan o hindi natin kaya yan o mahal lahat ngayon. Ang mga phrases na ito ay casual at automatic, hindi intentional negativity. Just habitual expressions na feeling natural. Tinanong ni Tita Carmen si Eduardo kung aware ba siya sa frequency ng negative money phrases sa household. Nagulat si Eduardo dahil honestly hindi niya napapansin. Para sa kanya, normal lang ito, practical lang, realistic lang. Ipinaliwanag ni Tita Carmen ang concept ng linguistic programming. Ang repeated phrases, particularly at home, ay creating ng neural pathways na becoming default thought patterns. Ang constant verbal affirmation ng lack at limitation ay programming ng scarcity mindset na affecting ng perception, decisions at behaviors in ways na reinforcing ng financial struggles. Hindi magic, psychology. Ang brain ay constantly listening to what you say at adjusting ng beliefs accordingly. Kung consistently mong sinasabi na wala kang pera, ang brain ay eventually accepting this as truth at behaving accordingly. Less noticing ng opportunities, less confidence in pursuing growth, less willingness to invest in improvement. Nag-challenge si Tita Carmen kay Eduardo na mag-conscious sa language ng 30 days at actively replace ng negative money phrases with neutral or positive alternatives. Skeptical si Eduardo pero dahil respected niya si Tita Carmen ay ginawa niya ang experiment. Ang first 2 weeks ay surprisingly difficult. Ang habitual phrases ay automatic at deeply ingrained. Kailangan ng constant vigilance para makatch at ma-replace. By third week, may shifts na happening. Ang conscious attention to language ay spilling over sa conscious attention to opportunities.
Ang replacing ng limitation phrases ay creating ng mental space para sa possibility thinking. Ang overall atmosphere ng household ay subtly lighter at more hopeful. By end ng 30 days, ang changes ay noticeable to family members. Hindi lang si Eduardo mismo. Ang buong family ay commenting na mas positive ang atmosphere, mas hopeful ang discussions, at mas productive ang approach to challenges. Sa following months, ang business ay experiencing ng modest pero real improvement. Hindi magic windfall, ngunit better decisions, better energy, better client interactions, better opportunity recognition, all accumulating into meaningful positive trajectory. 3 taon later, si Eduardo ay convinced na ang language shift ay one of the most impactful changes na ginawa niya for business at family prosperity. Hindi lang siya ang nagbago. Ang buong household ay adopting ng more abundant language at ang cumulative effect ay transformative. Ito ang gusto kong i-share sa'yo, ang specific phrases na dapat mong i-eliminate at ang alternatives na dapat mong i-adopt. Ang unang phrase na dapat mong huwag sabihin ay wala tayong pera para dyan. Ito ay probably ang most common at most damaging phrase sa Filipino households. Sinasabi ito casually, almost automatically whenever something is wanted but deemed unaffordable. Ang problema sa phrase na ito ay hindi lang inaccuracy in many cases. Ang deeper problem ay ang categorical at absolute nature. Wala tayong pera. Definitive statement ng lack. Para diyan. Implying na lack is permanent barrier to specific desire. Ang repeated hearing ng phrase na ito, particularly by children, ay creating ng deep-seated belief na pera ay something na wala. Ang default assumption ay scarcity. Ang money ay elusive, absent, insufficient. Ito ay becoming ng foundational belief na affecting ng relationship with money for entire lifetime. Ang phrase ay also closing ng mental doors. Instead of exploring ng paano natin makukuha ito or anong options ang meron tayo, ang conversation ay ended. Possibility thinking ay shut down. Creative problem solving ay not activated. Ang acceptance ng impossibility ay immediate at complete. Ang alternative phrase ay hindi kasama sa budget natin ngayon, pero maaari nating pag-isipan kung paano ito makukuha. Ito ay acknowledging ng current budget reality without making absolute statements about overall financial state. Ang adding ng pero maaari nating pag-isipan ay keeping ng mental doors open at activating ng possibility thinking. Para sa mga bata, ang hearing ng open-ended responses ay teaching ng abundance mindset. Money is manageable. Desires are achievable through planning. Limitations are temporary, not permanent. Ang ikalawang phrase ay, hindi ako marunong humawak ng pera o hindi ko alam kung saan napupunta ang pera ko. Ang mga phrases na ito ay identity statements tungkol sa sarili at relationship with money. Kapag sinasabi mo, ito hindi lang description ng current situation. Ito ay declaration ng identity. I am someone who cannot handle money. Ang identity statements ay particularly powerful dahil ang brain ay working hard to maintain consistency with declared identity. Kung ang identity mo ay bad with money, ang brain ay sabotaging ng any attempts to improve dahil improvement ay inconsistent with identity. Ang phrase ay also abdication ng responsibility. Kapag hindi ka marunong, ang implication ay hindi mo kaya matuto o hindi mo responsibility ang matuto. Ang helplessness ay built into the statement. Ang alternative phrase ay nag-aaral ako kung paano mas maayos na mamahala ng pera ko. Ito ay acknowledging ng room for improvement without making negative identity statement. Ang adding ng nag-aaral ako ay implying capability at agency. Improvement is possible at actively happening. Kapag consistently mong sinasabi na nag-aaral ka, ang brain ay actually working to make this true. Looking for information, paying more attention, making more conscious choices. Ang language ay directing ng behavior. Ang ikatlong phrase ay, ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan o masama ang mga mayayaman. Ang mga phrases na ito ay often inherited from older generations at repeated without critical examination. Sila ay expressing ng deep-seated negative beliefs about money at wealthy people. Ang psychological effect ay creating ng internal conflict. On one hand, gusto mo ng financial abundance. On other hand, ang beliefs mo ay associating ng abundance with evil at bad character. Ang subconscious ay preventing ng achieving something na consciously you believe is bad. Ang ito ay classic na example ng self-sabotage through conflicting beliefs. Ang desire for money ay blocked by moral judgment against money at people who have it. Ang factual correction ay importante. Ang actual quote na often misquoted ay, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang money itself ay neutral tool. Ang obsessive attachment ay problema, hindi ang money itself. Ang alternative phrase ay, ang pera ay neutral na tool na nagbibigay ng kakayahan na gumawa ng mabuti. Ito ay reframing ng money as enabler rather than evil. Ang having money ay allowing ng more capacity to help others at create positive impact.
Regarding wealthy people, ang alternative ay may mayayaman na mabubuting tao at may mayayaman na hindi. Parang lahat ng iba pang grupo ng tao. Ito ay introducing ng nuance at eliminating ng categorical judgment. Ang pang-apat na phrase ay mahirap lang tayo. Ito ay particularly damaging identity statement na declaring ng permanent social at economic status. Ang word mahirap is not describing temporary circumstance. Ito ay declaring ng fundamental identity at often implying na this cannot change. Ang children na growing up na repeatedly hearing, mahirap lang tayo ay internalizing ng ceiling on their potential. Ang belief ay becoming na there is a class they belong to at moving beyond it is not realistic expectation. Ang phrase ay also creating ng bond through shared limitation. Ang tayo ay implying na family identity is tied to poverty status. Ang leaving poverty ay somehow leaving family identity. Ito ay creating ng unconscious resistance to financial improvement. Ang alternative phrase ay may mga challenges tayo financially pero actively tayong nagwo-work para sa improvement. Ito ay acknowledging ng current reality without making it permanent identity. Ang adding ng actively nagwo-work ay implying agency at possibility. Ang current state ay not fixed destiny. Ang ikalimang phrase ay hindi para sa atin yan o hindi tayo deserve niyan. Ang mga phrases na ito ay declarations ng unworthiness, hindi para sa atin. Implying na certain things belong to certain people at you are not among those people, hindi tayo deserve. Declaring ng fundamental unworthiness para sa good things. Ang psychological damage ay severe. Ang worthiness beliefs ay foundational to capacity na tanggapin ang abundance. Kung fundamentally you believe you do not deserve good things, ang subconscious ay actively preventing ng receiving them. Self-sabotage. Missed opportunities, inability to accept good fortune. Ang phrases ay often said regarding luxury items, nice places, expensive experiences. Ang cumulative effect ay creating ng invisible ceiling. There is a level of prosperity na simply not for people like us. Ang alternative phrase ay interesante yan. Maaring ma-explore natin ang possibility someday. Ito ay neither claiming nor rejecting. Keeping open. Maintaining possibility without pressure. O kung more assertive ang deserve natin ang magandang bagay katulad ng lahat ng tao. Ang worthiness ay claimed directly at universally. Ang pang-anim na phrase ay laging ganito. Wala talagang nagbabago. Ito ay expression ng hopelessness at permanence. Ang word laging ay implying na past pattern is permanent reality. Ang wala talagang nagbabago ay declaring ng impossibility of change. Ang phrases na ito ay often said during difficult moments. Financial setback, unexpected expense, disappointing outcome. Ang emotion is understandable, ngunit ang language is harmful. Ang psychological effect ay learned helplessness. Kapag believing na nothing ever changes ang motivation para mag-try ay diminishing. Why make effort kung outcome ay predetermined? Ang phrase ay becoming self-fulfilling prophecy through reduced effort at reduced hope. Ang neuroscience ng hope ay documented. Ang hopeful brain ay functioning better, more creative, more persistent, more capable of seeing opportunities. Ang hopeless brain ay opposite. Ang language of permanence ay creating hopeless brain state. Ang alternative phrase ay mahirap ang situation ngayon pero temporary lang ito. May mga pwedeng gawin at gagawin natin. Ito ay acknowledging ng difficulty without making it permanent. Ang pero temporary lang ay introducing hope. Ang may mga pwedeng gawin ay activating agency at problem solving. Ang ikapitong phrase ay sana lang o kung pwede lang. Ang mga phrases na ito ay seeming positive but actually expressions ng doubt at powerlessness. Sana lang maging successful ako. Kung pwede lang mag-improve ang situation natin. Ang problem ay ang sana at kung ay placing ng desired outcome outside of your control. Sana implies hoping for external intervention rather than taking action. Kung implies conditions na may not be met. Both are passive rather than active. Ang language of wishing ay different from language of intending. Ang wishing ay releasing responsibility. Ang intending ay claiming responsibility at committing to action. Ang alternative phrases ay active declarations. Gagawin ko ang necessary para maging successful. Active verb. Personal responsibility, commitment, o kaya magi-improve ang situation natin dahil actively tayong nagwo-work para dito. Ito ay connecting desired outcome with personal action at effort. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang deeper science at psychology kung bakit ang language ay having ng ganito ka-powerful na effect. Ang first mechanism ay self-perception theory. Ang psychological research ni Daryl Bem at others ay showing na tayo ay inferring ng own beliefs at attitudes from observing ng own behavior at speech. Kapag repeatedly sinasabi mo ang certain phrases, ang brain ay inferring na you must believe those things. Ang language ay becoming belief.
Ang second mechanism ay confirmation bias. Ang brain ay naturally seeking ng evidence na confirming ng existing beliefs. Kapag repeatedly saying phrases ng limitation at scarcity, ang brain ay looking for confirming evidence at ignoring contradicting evidence. Ang language ay directing ng what you perceive. Ang third mechanism ay reticular activating system. Ang brain ay having filter na determining ng what information reaches conscious awareness. Ang filter ay programmed partly by repeated verbal statements. Ang language ay determining ng what you notice. Ang fourth mechanism ay self-fulfilling prophecy. Ang believing certain things ay leading ng behaving in ways na making those things true. Kapag sinasabi mo na hindi mo kaya ang brain, ay reducing effort at resources allocated na proving nga na hindi mo nga kaya. Ang language ay creating ng reality. Ang fifth mechanism ay emotional conditioning. Ang words ay triggering ng emotional responses. Ang repeated phrases ay creating ng conditioned emotional states. Negative money phrases ay triggering ng anxiety at stress na affecting ng decision-making at well-being. Ang language ay affecting ng emotional state. Ang sixth mechanism ay social contagion. Ang language na sinasabi mo at home ay affecting ng other household members. Ang negative phrases ay spreading at becoming household culture. Ang positive phrases ay similarly spreading. Ang language ay affecting ng entire household environment. Para sa practical implementation ay i-share ko ang step-by-step process para sa transforming ng household language. Ang phase 1 ay awareness building na taking 1 to 2 weeks. Sa phase na ito, ang goal ay simply becoming aware ng current language patterns. Hindi muna changing, just noticing. Carry small notebook o use phone notes. Every time na mahuli mo ang sarili mo o ibang household member na saying problematic phrases, write it down. Ang frequency ay maaaring surprising. At end of each day, review ang list. Notice patterns. Which phrases are most common? Who says them most? What situations trigger them? Ang awareness ay foundation para sa change. Ang phase 2 ay interruption at replacement na taking 2 to 4 weeks. Sa phase na ito, ang goal ay catching ng problematic phrases at consciously replacing. Create ng replacement phrase list. For each problematic phrase na identified, have ready alternative. Practice ang alternatives para sila ay readily accessible. When catching yourself saying problematic phrase, stop mid-sentence kung possible. Say ang replacement phrase instead. Initially, ito ay awkward at effortful. Over time, ito ay becoming more natural. Involve ng household members kung willing. Ang shared practice ay more powerful. Create ng gentle signal na anyone can give when hearing problematic phrase. Make it supportive, not critical. Ang phase 3 ay proactive installation na ongoing. Sa phase na ito, ang goal ay not just replacing negative but actively installing positive language patterns. Create ng list of abundant phrases na deliberately want to incorporate. Examples ay grateful ako sa abundance na nasa buhay natin o ang pera ay flowing freely at supporting ng needs natin o may mga magagandang opportunities na darating sa atin. Look for natural opportunities to use these phrases. Ang morning conversations, ang dinner discussions, ang before-bed reflections. Regularly inject ang abundant language into household atmosphere. Create ng visual reminders. Write abundant phrases sa cards na placed around house, sa refrigerator, sa bathroom mirror, sa workspace. Ang visual cues ay supporting ng verbal practice. Ang phase 4 ay maintenance na indefinite. Ang language patterns ay requiring ng ongoing attention. Ang old habits ay resurfacing especially during stress. Do monthly language audit. For 1 day, pay close attention to household language. How much progress maintained? What phrases creeping back? What adjustments needed? Celebrate ng wins. Notice kapag positive language ay becoming more natural. Acknowledge ang improvements, ang recognition ay reinforcing ng positive changes. I-share ko ang common challenges at solutions. Ang challenge ng other household members na hindi willing to participate ay common. Ang solution ay focusing on own language first. Lead by example. Ang individual change ay affecting ng household atmosphere. Eventually, others ay often following naturally. Ang challenge ng stress-triggered relapse ay normal. During difficult times, ang old language patterns ay resurfacing automatically. Ang solution ay expecting this at having self-compassion. Notice without harsh judgment. Return to positive language. Each relapse ay learning opportunity. Ang challenge ng feeling fake initially ay common. Ang saying, positive phrases, kapag not feeling positive, ay feeling inauthentic. Ang solution ay understanding na language ay leading ng feeling, not just reflecting. The initial fakeness ay subsiding as new patterns ay establishing. Ang challenge ng family members na teasing ang practice ay possible. Ang solution ay briefly explaining ang why behind practice.
If teasing continues, ignore it at continue practice. Results over time ay silencing skepticism. Si Eduardo na binanggit ko kanina ay experiencing ng all these challenges initially. Ang persistence ay paying off. Ang household language transformation ay becoming one of most impactful changes para sa family prosperity. Para sa'yo na starting ng journey na ito, ang encouragement ko ay begin with awareness. For next week, simply notice without trying to change. Write down ang phrases na commonly said at home, especially regarding money at possibility. After awareness, start with one phrase only. Ang most frequently said problematic phrase. Focus on just that one para sa 2 weeks. Master ng replacement before moving to next. Be patient with yourself at household. Ang language patterns ay built over years or decades. Change is not overnight. Progress is gradual pero cumulative. Remember na ito ay not about perfection. Occasional problematic phrase ay not catastrophic. Ang goal ay shifting ng overall pattern, not eliminating every single negative word. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng powerful awareness tungkol sa language at abundance, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring benefiting sa conscious language practice. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para ma-notify sa mga susunod na videos tungkol sa mindset transformation at prosperity practices. Sa comment section, i-share mo kung aling sa 7 phrases ang most familiar sa iyong household at kung ano ang alternative phrase na sisimulan mong gamitin. Excited akong marinig ang commitments ninyo at ang progress ninyo over time. Salamat sa pagbibigay ng oras at attention mo sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang mga salita sa iyong bahay ay maging instruments ng abundance, prosperity at blessing para sa buong household. Hanggang sa muli at magkita tayo sa susunod na video.